ng buhay. Labanan na. Nakagigimbal ang mga susunod na tagpo sa FB Live na ito ng lalaking naglalaba sa kanyang tinutuluyan sa Barangay San Isidro, Parañaque noong May 28. Mula sa likod, isang lalaki ang dumating. Bigla siyang ginilitan at pinagsasaksak sa tagiliran. Pilit na umilag ang biktima. Nalaglag ang patalim ng salarin pero bumunot siya ng isa pang panaksak at muling inundayan ang biktima bago tumakas. Ang biktima nakatayo at nakapaglakad pa pero kalaunay bumulagta. Namin sobrang sakit. Wala siyang awa ng sinaksak yung pinsan ko. Hindi talaga namin matanggap, sir. Nakausap pa raw ang biktima ng kanyang pinsan at nagpadala ng pera ilang oras bago ang krimen. Hanggang napanood nila ang live stream ng pinsan at tawagan sila ng isang doktor. Dok, buhayin mo, Dok, hanggang mamatay siya. Yan lang po yung ano ko, pero hindi ko alam, sabi niya, kung pupunta kayo, hindi na niyo madatnan na buhay. Ayon sa mga kaalak ng lalaki, sinabi ng mga doktor na namatay siya sa saksak sa tagliran na tumagos sa puso. Hinihintay pa ang opisyal na autopsy report. Umabot sa Makati City ang pagtugis ng Parañaque Police. Doon nila nahuli kahapon ang 34 anyos na sospek. Kumontak siya sa akin para sabihin na susuko siya. Tapos nag-inquire ako sa kakilalang pulis kung ano yung tamang proseso. Tapos ayun, ginaid namin siya. Batay sa investigasyon, magkumpare pero may alitan ng sospek at biktima. Bago mag-New Year ng 2024, nagkapang-abot na ito. Kasi magkapit-bahay ito eh. So malamang nagkakaparinigan at may mga yung insidente hindi pa rin naayos. Maharap sa reklamong murder ang sospek na nakadetain na sa Parañaque City Police Station. Wala pa siyang pahayag pero ayon sa kaanak niya, blanco rin sila sa dahilan ng krimen. Nagsorry rin sila sa naulila ng biktima. Handa naman po kaming magbigay kung ano pong makakayanan namin. Nakikiramay po kami kasi kilala naman po namin yung tao. Jomer Apresto, GMA News. Tanggal na sa Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. 265 kongresista ang bumoto pabor sa expulsion. 14 ang tutol, 8 ang nag-abstain. Ayon sa House Ethics Committee, tila walang kadaladala si Barzaga kahit 2 beses nang nasuspinde dahil sa di maayos na asal o decorum bilang halal na opisyal. Gaya ng pagpo-post sa social media ng mga umano'y malaswa, nakababasto sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. Bago ang pagpapatalsik kay Barzaga, nagsampa rin ng ethics complaints sa kanina ang NBI. Sabi naman ni Barzaga, wala pa siyang desisyon kung kwe-questionin ng expulsion sa kanya ng Kamara. Wala rin daw siyang pinagsisisihan sa mga dati niyang nagawa at nasabi. What I've done for the Filipino people, and I would gladly do it again. I'd gladly use my position due to speaking out against the corruption within Congress, within the flood control. I'll be back 2028 siguro kung may elections and andun pa rin ako sa Cavite. Feel free to say hi if you meet me. Okay? But ngayon, private citizen muna si Kong Miao Miao. Sa mga may inaalaga ang bata, laging mag-ingat. Sa Cagayan de Oro, naipit sa escalator ng isang mall ang kamay ng isang bata. Ayon sa otoridad, tumakbo ang 5 taong gulang na batang lalaki hanggat napunta sa escalator at naipit ang kamay. Agad namang nahinto ang escalator at nirespondihan ng bata na nagtamo ng minor injuries. Maayos na ang kanyang kalagayan. Sinusubukan ng panghinga ng pahayag ang pamunuan ng mall at ang mga magulang ng bata. Sa Sambuan, Cebu, nasawi ang isang bata matapos tumilapon sa sinasakyang motorsiklo at magulungan ng pampasaherong bus. Sa investigasyon ng pulisya, nawala ng balanse ang rider ng motorsiklo kaya tuluyang tumumba. Dead on arrival sa ospital ang batang 1 taong gulang. Hawak naman ng pulisya ang driver ng bus na wala pang pahayag. Inusog sa Huwebes, June 4 ang dapat na arraignment ngayong araw o pagbasa ng sakdal kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa kasong graft at flood control scandal. Napagpasyahan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang rescheduling dahil humiling ng palugit ang ombudsman para tumugon sa mosyon ni Estrada na ibasura ang kaso. Inihirit din ni Estrada sa korte
na wag na siyang posasan at pagdamitin ng pangpreso gaya ng ginawa sa kanya kanina pagdating sa korte. Si Bonoan naman naka-wheelchair nang dumating matapos magkaalta presyon kahapon. Sa ngayon, ibinalik na si Bonoan sa PNP General Hospital at si Estrada sa New Quezon City Jail. Sa malversation case naman ni dating Senator Bong Revilla, tumistigo kaugnay sa sistema ng paghingi ng kickback sa mga contractor si Bulacan 1st District Engineer John Carlo Rivera. Anya, inutusan siya noon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na kausapin ng mga contractor na magbibigay ng commitment o kickback. Iniutos din umano ni Alcantara na ilista ang mga proyektong isasama sa national budget kapalit daw ang 10,000 pisong insentibo kada buwan. Ayon kay Rivera, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nasa likod ng sistema. Nababahala na rin daw ang ibang bansa sa mga namataang man-made structure sa loob ng Baho de Masinloc. Inihagyan ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa gitna ng pagdalo niya sa Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong weekend. Hindi nagdetalye ang gobyerno tungkol sa mga namataang estruktura. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kasalukuyan pang vina-validate ng mga ahensya ng gobyerno ang mga ulat na ito. Sasagutin daw ito ng National Task Force for the West Philippine Sea sa takdang panahon. Pinuna rin ng AFP ang nasa 20 barko ng China Coast Guard at 7 barko ng Chinese Navy sa paligid ng Baho de Masinloc mula May 26 hanggang kahapon, June 1. Ang Baho de Masinloc o Panatag Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa darating na pasukan, kakulangan ng classroom pa rin ang isa sa mga sasalubong na problema, gaya sa San Miguel Elementary School sa Cordova, Cebu, kung saan ang ilang mag-aaral magkakaklase o magkaklase sa mga tent. Ilang taon nang tinatayo ang school building pero kinukulang sa pondo. 4 na palapag dapat ito pero ground floor pa lamang ang natatapos. At sa 3 silid na nagawa na, 2 ang mapapakinabangan, habang isa ay gagawin pang tambakan ng mga upuan. Problema na rin dito ang tulo kapag umuulan. Inilapit na ang pamunuan ng paaralan at konseho ng Cordova sa gobyerno ang problema sa pondo. Pero matapos na ang construction o para matapos na ang construction. Sa ngayon, ipasusuri raw ng konseho ang 3 classroom para gawing waterproof.